Gusto ko maasar. Guys, flex natin yung ating jajan. Ito yung mini version ng pakwan dito sa Japan, guys, kung saan ay manipis na balat lang siya. At hinarvest na natin siya kahapon. At hindi ko na-clear dun sa aking Reels video kung paano pag-harvest ng pakwan. Kung paano nyo malalaman na ready to harvest na yung inyong pakwan. Ang tunog niya, guys, kapag hilaw ay mataas pa yung tono niya. And then kapag hinog na siya ay medyo mababa na yung tunog niya. Maririnig nyo? Kasi yung tayo sa Pilipinas, kung makikita nyo, ganyan lang tayo ng ganyan. Pero hindi natin talaga alam kung ano yung totoong matamis na o hinog na napakwan. Pag ginanyan nyo siya, guys, at mataas ang tono, ibig sabihin nun ay hilaw pa. Pero kapag ang tono niya ay mababa na parang makapal na yung tunog niya, ang ibig sabihin nun, yun ay ready to harvest na at pula na siya sa loob. Kaya tingnan natin kung ano na ang kanyang itsura. Bakit maliit na version siya, guys? Kasi 'di ba problema natin kapag malalaking pakwan ay kung paano ilalagay sa ref. Kaya yung mga pakwan dito sa Japan, kung magtataka kayo bakit may mga square. Kasi yun ay dinesign para madaling ipasok sa ref every time na sila ay bibili. Kaya usually, yun naman ay pinangreregalo. Yun yung branded pakwan dito, yung mga square ang shape niya or heart. Yun yung mga pangregalo kasi napakwan. At ito na, buksan natin. Ang daldal na naman ng lola nyo. Pag sabihin nyo naman, yung chopping board ko madumi. Yan guys, yung mga dagta-dagta yan. Kapag ka naghihiwa ako ng kamote, ay nagdadagta yung kamote dito sa ating chopping board. Nakikita nyo, pumuputok. Ayan, hindi pa natin inihiwa. Bumibiyak na siya. Kusa siyang bumibigay guys. Ayan, tingnan nyo, hindi ko pa iniwa yan, bumiyak na siya ng kusa. Maganda sa pakwan na to guys, mabilis lang silang mahinog. Yun yung kapag maganda talaga sana yung panahon. Kasi hindi sila masyadong malaki. Hindi katulad malalaki guys, medyo matatagal. Ito lang yung in-slice natin, pero hanggang dito nabiyak siya. Kasi ganun sila kadaling pumutok sa sobrang nipis ng kanilang balat. At ito na, ako nabiyak ng perfect. Nahiya akong hiwain eh. Ayan na guys, reveal! Jajan! Look at this! Napakaganda ng ating pakwan guys. At pulang-pula. At ang variety nito guys, konti lang yung buto niya. Kung makikita nyo, bilang lang yung buto. Siguro hindi pa aabot ng 20 tong buto natin. At isi-save natin to syempre para ipapamigay natin do sa ating mga masusugid na follower na masipag mag-share, mag-comment at mag-react sa ating mga videos. Kaya iipunin ko yan para sa inyo guys. Kaya kung gusto niyo makatanggap ng ating mga buto ay huwag niyo kalimutan lagi na mag-share. Kasi dun ko i-check guys kung sino lang yung mga pwedeng makatanggap at bilang na bilang lang. Ayan guys, napakaganda ng ating pakwan, hindi ba? At ang bango-bango niya. Damang-dama ko yung tamis niya guys. Ito hindi natin agad hinarvest. Alam kong hinog na to nung time na nag-harvest ako nung kahapon. Ay, nung isang araw. Nag-harvest tayo nung isa nating pakwan. Hindi ko sinabay to kasi alam kong hinog na to. Kasi kung bakit guys, dinry ko na muna yung excess na tubig ulan. So, 3 araw ko siyang hindi diniligan bago ko siya hinarvest. Kasi yun yung suggest sa atin ng isang magpuprutas na pag bagong ulan, wag daw i-harvest muna. Let it dry first para mawala yung sobrang excess na tubig at maging puro tamis lang yung matira sa kanya. Ayan guys, napakaganda ng ating pakwan. Diba? Ang daldal na naman ng lola nyo. Look at that guys, napakanipis ng kanyang puti. Ayan, at kung makikita nyo hanggang dito guys ay para siyang nagbabrown. Yan kasi yung ibig sabihin niyan ay yung sugar niya hanggang dyan ay umaabot at napakalambot. Kaya ganyan ang kanyang texture. Kaya napakaganda ng klase ng pakwan na to guys. Kasi hindi kayo maghihintay ng mas matagal na buwan para mahinog siya. Dahil ito ay mas mabilis mahinog kumpara dun sa malalaki. Itadaikimasu! Hiwain ko lang yakoy kuya. Sabihin ginangabgab ko na naman yung pakwan. Isang buto. Ang tamis guys. Ito hindi pwede natin i-save yan kasi puti.
Kailangan pag magsisave tayo ng buto ng ganito guys, ay kulay itim na. Kasi yun yung sure na matigas na yung kanyang shell at hindi na siya mabubulok pag nilagay nyo sa lupa. Tingnan nyo yung balat niya guys. Hanggang dyan talaga makakain nyo. Sobrang juicy at tamis. So yan guys, may idea na kayo kung paano magtanim ng pakwan na hindi kayo mapuputukan at sure na magiging masarap ang inyong bunga na hindi babad sa tubig, ulan. At ayan ang katibayan guys. Diba? Pak! That's it guys!